Kaya ako, nung ako nagpastor, hindi po ako nagpa-assign sa Santa Ana. Bakit? Hindi naman dahil ayoko sa Santa Ana. Dahil doon ako lumaki. Dahil doon ako lumaki, natural, pag doon ako nagpastor, marami akong mga tropa doon na ano niyo po, isang beses na may patay doon sa Santa Ana, nandun ako. Hiniling doon sa DS na dalhin ako doon, ng mga tropa ko. At sabi niya, pag po DS yan, dinala mo dito, pupuntahan po namin yan sa bahay ng pastor, dinala kami ng Red Horse. Kasi nung panahon, nung kabataan ko, umiinom ako. Marami akong tropa doon sa Santa Ana. So parang ang hirap para sa akin na pumunta sa Santa Ana dahil marami akong barkada doon na ang tingin sa akin, si Owen pa rin, yung dati, parang gano'n. Parang ang hirap, di ba? Magba-Bible study ka, tapos magba-Bible study sa bilibinan mo ng Red Horse. Parang ang hirap. Parang gano'n, parang... Pero huwag natin hayaan, mga kapatid, na kung ano ka ngayon, ihusgahan ka dahil lang sa mga nagawa mo ng dati. Minsan, ginagawa ng mga taong gawin yung reference kung ano ka today o kung ano ka before. Ginagawa nila yung reference na hanggang ngayon ay ganun ka pa rin. So, huwag nating hayaan na kung meron mang tao na mag-judge sa inyo kung ano ka before, hayaan mo na. Kasi ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Amen. Mahalaga, alam mo kung sino ka ngayon. Mahirap magbago. Kaya nga may proseso yung pagbabago. Maging yung ahas, pag nagbalat yan, may proseso din. Dahil pag yan tinuluban mo kagad, that's yun. Diba? Mayroong mga hayop na may mga proseso para magbabago. Yung butterfly, may proseso rin sila ng pagbabago. So kung dumadaan kasi sa proseso ng pagbabago, may mga tao din na habang nasa proseso ka ng pagbabago, doon ka nila iinisin para bumalik ka pa rin sa dati ng buhay. Yung pinipilit mong magbago, pero may mga tao na babatakan ka pababa para huwag ka na magbago. Hindi, huwag ka na magpasto, uminom na lang tayo. Hindi, huwag ka na maghugas ng pickle sky, maglakbatcha na lang tayo. Saan kaya mag-volleyball? Huwag ka na umatanda sa church na lang. Lumayas na lang tayo. Kahit pag-amoy araw tayo, okay lang. Diba? Minsan may mga tao na nandun ka pa lang sa proseso ng pagbabago, hahaltaan ka ng pagbabago para hindi mo marating ang tunay mong pagbabago. Hayaan mo lang yun. Huwag kang pa-apekto. Kasi pag napa-apekto ka sa kanila, hindi mo na mararanasan yung bagong ikaw. Hindi mo mararanasan yung version 2.0 ikaw. Diba? Yung dating tinutokso na may araw ka, lalabas ka ng labas. O diba? Gabi na, may araw ka. Gawin mo yun. Ngayon, pwedeng hindi ka laging nasa labas. Nasa loob ka lang ng bahay. Tinutulungan mo yung nanay mo. Nasa loob ka ng bahay, ginagawa mo ngayon, dapat mong gawin sa eskwelahan mo. So, hayaan mo na. So, ina-acknowledge natin na may proseso yung pagbabago, pero ina-acknowledge din natin na may mga tao na nakakatahan ka pababa. Para hindi ka pumunta doon sa proseso na gusto mo na magbago ka. Take your chances to change. Kung meron ka doon pagkakataon na magbago ka. Kung may nakita kang pagkakataon na magbago ka. Kasi, lagi ko sinasabi, no, yung everyday is always a chance for us to change. Diba yung araw-araw na buhay mo? Hindi naman yan, yung araw-araw, hindi naman yan araw-araw bad trip ka. Pero may mga araw talaga na bad trip ka. Pero kung bad trip ka ngayong araw na to, bukas hindi ka na dapat bad trip. Baguhin mo kung ano yung nangyari sa iyo nung kahapon. Kung paano ka nainis kahapon, subukan mong baguhin ngayon. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na baguhin ito sa araw ng bukas, baguhin mo. Kasi pagkakataon yun. Kung iti-take mo yung chances na magbago, hindi naman yan para sa kapitbahay. Hindi naman yan para sa mga magulang mo. Para kanino? Para sa sarili mo. Diba? Isipin mo, no? Kung sobrang sama mo ngayon,
natulog ka, ang sama mo, sobrang sama mo pa ang isip mo, Lord, dapat pa ba akong gisingin sa araw ng bukas kung ganito akong kasama? Ay, nagising ka. Ano dapat mo gawin? Subukan din ang magbago. Kasi kung kinatakot mo yung kasamaan mo kahapon at hindi mo pa rin binago yan, ibig sabihin sa bawat araw na matutulog ka, natatakot ka. Natatakot ka dahil baka kuhanin na ng Diyos yung buhay mo dahil hindi mo ginagawang magbago. Kung everyday natatakot ka na baka yun na yung ending. Kasi kung ako ang Panginoon, nakikita ko yung anak ko na, ano ka ba anak? Araw-araw na lang binibigyan kita ng pagkakataon. Pero araw-araw na lang same din yung ginagawa mo. Eh tama na. Kaya nga yung mga kriminal, halimbawa, hold upper, akala nyo ba? Halimbawa, na-hold up kita, binalikan kita, na-hold up kita ulit. Ano tawag sa'yo? Good client. Hindi. Dahil yung time, yung hold upper na yun, mag-chempuhan din ng pulis. Ano mangyayari sa kanya? Pwede makulong, pwede mamatay. Hindi ito pwede na everyday, masama, pero okay ka lang. Dahil habang ginagawa mo yun, hindi lahat ng pagkakataon ay mangyayari yung gusto mo. May mangyayari pa yung pagkakataon sa buhay mo na baka yun na yung huli mong gagawin yung bagay na yun dahil hindi mo gusto mo. So, kung ikaw ay hindi nagbabago, nabubuhay ka sa takot. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang takot. Yung bang katabi nyo ay mukhang takot? Diba? Kung yung katabi nyo ay laging takot, ibig sabihin meron siyang something na ginawa. Kasi na yung mga anak natin, kung bakit siya ito, nung bata ko na di ba? Pagpapaluin mo ako, di ba tumatakbo ko? Eh, siyempre takot ako sa pamalo eh. Bakit ako takot sa pamalo? Kasi may nagawa ako. Pag may nagawa ka masama sa nanay mo, na bata ka, hahabulin ka talaga ng pamalo. Eh dahil malakas ako doon sa nanay niya, doon ako tatakbo. O sige, paluin mo. Di ba? Pero kung may nagawa akong masama, ano yung nararamdaman mo? May tama, di ba? Oo yun. No? Lumipas yung isang araw, hindi nagalit ang nanay mo. Hindi nagalit ang nanay mo. Lumipas yung isang araw. Ano gagawin mo? Iinisin mo ba ulit yung nanay mo? Para hulit ka ulit? Dahil mapapagod ka rin. Hindi. Baguhin mo na yung sarili mo. Nang sa ganon, hindi na magalisin ng nanay mo. Nang sa ganon, hindi ka nakabuhin ng pagod. Tama? Mahirap mabuhay sa takot. Kasi pag nabuhay ka sa takot, papangit ka. Again, tignan niyo yung katabi niyo. Diba? Dito mo nga. Nakadress ko. Sasagala dito sa Hunyo. Hunyo, di Mayo. So, always take your chances to change. Sabihin niyo nga, always take your chances to change. Always take your chances to change. Marami kasing chance yung binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang yung isa. Kasi kung isa lang yung chance na binibigay sa iyo ng Panginoon at hindi mo pa nag-grab, ibig sabihin tapos ka na. Pero dahil ang Panginoon hindi nagsasawang magbigay sa iyo ng pagkakataon na magbago, ibig sabihin umaasa ang Diyos na i-grab mo yung chance na yun, yung pagkakataon na yun, para magbago ka. Please everybody, but within please God. Hindi natin pwedeng mag-please ang ibang tao. May mga tao talaga na kahit gaano ka pa makabuti, ang dami mong nagagawa sa paningin nila, masama ka pa rin. Diba? No, yung Panginoon, no? Ang dami niyang ginawang mabuti, himala, nagpagaling, pero sa paningin ng iba, gusto pa rin siyang patayin. Ang panahon ni Jesus. Ang dami niyang tinulungan, pinagaling na may sakit, bulag na binigyan ng paningin, pinakain ng mga gutom. Pero sa paningin ng iba, masama pa rin siya at gusto pa rin siyang patayin. Yun yung totoo sa buhay natin. Na hindi mo naman talaga pwedeng mag-please ang lahat ng tao na paniwalaan mabuti ka. Ganun din po sa amin, mga pastor. Mahirap i-please ang lahat ng tao na porket pastor ko, mabait ka. Hindi po ako.
Sa totoo lang, kahit pastor ako, nagagalit ako. Si Jesus nagagalit din. Diba? Nung binaboy ng mga tao, yung templo, nagalit ang Panginoon. So, ibig sabihin ba, pag pastor ka, hindi ka na pwede magalit? Hindi. Ako, nagagalit ako. Madalas pa nga. Kasi kung hindi ka magagalit, kung hindi ka magagalit, aabusuhin ka ng ibang tao. Kahit na ganyan gawin mo kay pastor, okay lang yan. Hindi ka naman totoo. Dahil aminin man natin sa hindi, nagagalit din ang Diyos. Amen. Biruin mo, kung babuhin natin yung kanyang tahanan, sa pakiramdam mo, halimbawa, pinanilili, ay, hindi pumunta sa bahay niyo, nagkalat, hindi ka magagalit. Magagalit. Diba? Binabo yung tahanan mo eh. Diba? Kahit na sino pa, hindi pa pwede. Bawa, kumuha, dinampot yung pupun ng aso, ibinalibag mo sa tahanan, hindi ka magagalit. Binalibag mo yung pupun ng aso, wait lang. Siyempre magagalit ka. So, pansinin nyo, no? Yung minsan kasi nakaabuso yung kabutihan ng Diyos. Iniisip niya na kahit ano gawin mo pa, okay lang sa Panginoon. Nakaabuso yun eh. Kaya yung mga tao hindi nagbabago eh. Kasi iniisip na, okay lang yan eh. Mahal ako ng Panginoon. Mapagpatawad ng Diyos. Totoo naman. Pero kung araw-araw mo ginagawa yun sa Panginoon, anong tawag ko? Abuso na yun. Minsan nabanggit ko na to, nakagawa ka ng kasalanan. Lord, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ng Panginoon. Tapos pangalawa, nagawa ko rin ng kasalanan. Patawarin niyo ng Panginoon. Tapos pangatlo, nagawa ka ng kasalanan. Patawarin niyo ng Panginoon. Ulit-ulit mong ginagawa, pinapatawad ka ng Panginoon. Ano tingin mo sa Panginoon? Madaling mo to eh? Kasi kahit naman pala ang gawin mo, patawarin ka ng Diyos. So, tulad na sinabi ko, kung si May sinaksak ko, no? Pinatawad ako ng Diyos, magkikita kang sa langit. Nangyari ka ulit, saksakin kita ulit. Diba? Hindi. Kaya nga may paghuhukom. Dahil kung ikaw ay mabubuhay ng masamang tao at dumating ang Panginoon na masama kang tao, yun yung ending mo. Kaya please lang, kung nahihirapan naman tayong i-please ang mga tao sa paligid mo, i-please mo ang Diyos. Yung lahat ng gagawin mo, sikapin mo na ngingiti ang Diyos sa iyo. Ang bait naman ako. Hindi na siya tulad ng dati. Nakakatuwa naman. Hindi siya nakakagalitan ng nanay niya. Diba? Diba? Kasi yung Panginoon umiyak sa langit. Ba naman? Linggo naman eh. Diba? Sana ma-please ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sana ma-please ang Diyos sa buhay mo. Sana ma-please ang Diyos sa buhay mo. Please lang. Ibibigay sa inyo ang Panginoon. Sa araw ng bukas, araw ng Lunes, mamimili ka. Gusto mo ba na mas mabuting tao ka o mas masama? Gusto mo ba na magbago ka ng tuluyan o hindi na? Yung choice na yun, ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Kung igagrab mo yung hindi ka magbabago at magpapakasamahan na, mabubuhay ka sa takot. Araw-araw natatakot ka. Dahil hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Diyos, pero dahil mabubuhay ka ng masama, pag kinuha ng Panginoon, sa impyerno tuloy mo. Dahil walang pagkakawin. Pero kung mabuti kang tao, at pinipilit mong magpakabuti araw-araw, sa panahon na makita ka ng Panginoon, na yun na yung last mo, naniniwala ako na mahabagin ng Diyos, ikilalanin pa rin niya yung effort mo na ginawa mo sa buhay mo. Naniniwala ako na hindi niya pagdadamot ang kanyang araw dahil pinili mo na maging mabuting tao araw-araw.
Anak, sa Espiritu,